understanding, though, of the need to develop angles and not come straight down the middle. Although that left hand landed for Pacquiao and maybe hurt Floyd Mayweather. Ryan Garcia binanatan si Bernard Hopkins at Oscar De La Hoya. Sa katatapos lang na ginanap na press conference, sa bigating laban na magaganap ngayong linggo sa pagitan ng dalawang knockout artist na si Ryan Garcia at Oscar Duarte. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay binanatan nga ni Garcia ang kanyang kasalukuyang promoter na si Oscar De La Hoya at Bernard Hopkins. Dito ay harap-harapang tinira ni Ryan Garcia ang dalawa. Nabanggit ni Garcia na hindi raw siya natutuwa sa pahayag ni Bernard Hopkins. Sinabi kasi ni Bernard Hopkins na siya daw ang magdedesisyon kung magpapatuloy pa si Garcia sa boxing o hindi na depende daw sa kanyang magiging performance laban kay Duarte ngayong linggo. Sinabi nga ni Garcia na wala daw karapatan si Hopkins na magdesisyon para sa kanyang career kung meron man ay siya lang at ang kanyang team na nakakasama niya palagi sa hirap at ginhawa. Kung makapagsalita daw si Hopkins ay parang kung sino itong may disiplina sa sarili. Huminto nga daw ito sa boxing sa edad na 51 years old kung saan ay knock-out pa ito at nahulog pa sa ibabaw ng ring sa huli nitong laban. Pagkatapos ay binanatan din nito si Oscar De La Hoya. Sinabi kasi ni De La Hoya na dapat ay mag-focus na lang si Garcia sa kanyang paparating na laban kaysa putak ito ng putak sa mga walang kwentang bagay. Kaya sinabi ni Garcia na halata daw na gustong-gusto ni De La Hoya na matalo siya ni Duarte ngayong linggo. Hindi na daw ito bago para sa kanya, dahil ginawa na raw ito ni De La Hoya dati pa. Dahil pinaplano daw nito dati na ipatalo siya sa isang Pinoy na si Romero Duno. Dahil hinahype na nga nito si Duno na siyang susunod na Filipino boxing superstar. Ngunit tinalo niya nga lang ito sa first round ng kanilang laban via technical knockout. Ang pahayag nga na ito ay sinabi rin ni Ryan Garcia sa isang interview ni Brian Castor on Castor's Last Stand podcast. Dagdag ni Garcia na ang nakakabaliw ay siya daw ang makipagbugbugan sa taas ng luna para sa team na hindi naniniwala sa kanya. Matapos nga nitong tangayin ang $6 million pagkatapos ng laban nila ni Tank Davis. Dapat daw ay manahimik na lang si Hopkins at De La Hoya. Sa hindi pa nakakaalam ay meron nga itong tampo si Garcia sa kanyang mga promoter dahil sa pag-iwan nito sa ere matapos nitong matalo kay Gervonta Tank Davis sa kanilang laban noong April 2022 na ginanap sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Dito nga ay natalo si Ryan Garcia via 7th round technical knockout. Sa ngayon, ang laban na yon ang mas pinakamalaking kita ngayong taon na umabot sa 1.2 milyon ang benta sa pay-per-view. Noong ngang June ngayong taon, ay napabalitang kinasohan ni De La Hoya si Garcia sa paglabag sa kanilang promotional agreement na sa ngayon ay patuloy pang tumatakbo ang kaso. Agad naman sumagot si Oscar De La Hoya sa mga patutsada ni Ryan Garcia. Sinabi nito na hindi raw siya na-surprise sa mga pahayag ni Garcia. Isip bata raw si Ryan. Ano raw ang mangyayari kung ang bata ay agawan ng laruan, siyempre magsisimula itong umiyak. Dagdag nito na nag-aalala daw siya sa sitwasyon ng pag-iisip ni Garcia. Ang pinapakita daw nitong ugali ay nagpapakita na hindi siya focus sa paparating niyang laban kay Duarte. Pero kahit pa na sinabi nito na isip bata si Ryan, at may problema sa pag-iisip ay pinuri din naman niya ito sa pagkakaroon ng tapang na harapin ang napakadelikadong fighter na si Duarte. Ito daw ay pagpapakita na siya ay handa at may pusong kampiyon. Samantala, katatapos lang sa ginanap na weigh-in nila ni Ryan Garcia at Oscar Duarte. Si Garcia ay tumimbang ng 142.8 pounds, at si Duarte naman ay tumimbang ng 143 pounds. Kaya tuloy na ang laban bukas. Ano ang masasabi niyo sa ginawang pagbanat ni Ryan Garcia kay Oscar De La Hoya at Bernard Hopkins? Tama ba ang ginawa niya? Kaya niyang pataubin ang Mexicanong si Oscar Duarte bukas? I-comment na yan sa baba at babasahin natin. Pero bago yan, sana ay suportahan nyo ang ating munting channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload na videos. Maraming salamat po.